Ang lakas ng loob mo. Naglakas ka ng loob na lagyan ng gamot ang gatas ko. Gaano ba talaga kababa ang tingin mo sa sarili mo? Kapag nahuli kita ulit, huwag kang magalit kung wala ng patawad. Lumabas ka. Fu Jinshen, mahigit 1 taon na tayong kasal. Ni minsan ay hindi mo ako pinatulog sa kwarto mo. Kailan ka ba talaga magiging handang tanggapin ako? Umalis ka. Ika-15 pagkakataon mo na itong mabigo, di ba? Dapat ay sumuko ka na ngayon. Nagmamadali ka ba? Siyempre, 1 taon na ang nakalipas, punong-puno ka ng tiwala. Akala mo ikaw ang mananalo. Akala mo dahil pinakasalan ka niya, ay buong puso kanyang tatanggapin. Ikaw ay isa lamang, kapalit ko. Susundin ko ang ating kasunduan at aalis ako. Hintayin mo. Ate, naisip ko na. Gusto kong makipaghiwalay kay Fu Jinshen. Gezi, ilang beses na kitang pinayuhan. Ayaw mo pa ring makinig. Ngayon, sa wakas ay nagbalik loob ka na rin. Bumalik ka na sa Hong Kong. Sige, bigyan mo ako ng 10 araw. May ilang bagay pa akong kailangang asikasuhin dito. Bago ako umalis. Palang-pala, hindi siya walang pagnanasa. Ang kanyang pagnanasa ay para lamang kay Shendai. Pinakasalan niya ako, para lang mapigilan ang kanyang pagnanasa kay Shendai. Hoy, sino yung lalaking iyon? Ang gwapo niya. Gusto ko ang tipo niya. Huwag mong subukang lumapit sa kanya. Siya ang tagapagmana ng pamilya Fu, si Fu Jinshen. Matinding kalaban natin. Ang unang nobya niya ay umalis ng bansa nang siya'y nasa pinakamahirap na sitwasyon. Mula noon, hindi na siya nakipag-ugnayan sa ibang babae. Sige, alam ko na. Nagtatanong lang naman ako. Hindi ito biro. Huwag kang makisali sa gulo. Alam mo dapat ang nangyari sa akin at kay Jinshen. Ngayong bumalik na ako, dapat ay hindi mo na siya guluhin. Bibigyan kita ng 15 pagkakataon. Kung magtagumpay kang makipagtalik sa kanya, ako ang aalis. Ngunit kung ikaw ang mabigo, dapat kang maging matalino at magpakawala magpakailanman. Mag-asawa kami. Siyempre, magtatagumpay ako. Sumasang-ayon ako sa pustahang ito. Sana ay susundin mo ang ating kasunduan pagdating ng panahon. May isang tao, 11 beses na niyang ginaganyan si Ginoo. Sa ngayon, wala pang 1 beses na nagtagumpay. Hulaan mo kung kailan siya magtatagumpay. Pastahan tayo, hindi siya magtatagumpay sa buong buhay niya. Sa totoo lang, si MS. Shen lang ang nasa puso ni Ginoong Fu. Kami ay sikretong ikinasal. Bakit mo kailangang kunan to? Napakabata mo ba? Sige na. 1 beses lang sa buong buhay. Bigyan mo na lang ako ng gusto ko. Anong ginagawa mo? Ang bilis naman matapos. Mukhang kailangan mo ring magpalakas ng katawan. Pinapadala ko kay Butler Wang ang solusyon. Wala talagang nangyari sa pagitan ko at ni Shendai. Huwag kang mag-akala ng kung ano. Hindi mo kailangang sabihin sa akin yan. Ayokong malaman. Bakit mo itinapon ito? Dahil sa simula pa lang, ako ang pumilit sa iyo na kunan tayo. Ngayong itinapon ko na, wala ka namang pakialam. Pwede bang huwag kang magdrama? Sabi ko na wala akong kinalaman kay Shendai. Walang anumang relasyon. Maagang magsisimula ang investment promotion ng grupo. Sumama ka sa akin. Alam ko na. MS, Shen, kung gusto mong gawin kitang bida, dapat magpakita ka ng konting sinseridad. Hi, Ginoong Li. Fu Jinshen. Basta't nandyan si Shendai, hindi mo ako kailanman lilingon. Sino ang nagpahintulot sa'yo na hawakan siya? Sino ang nagpahintulot sa'yo na hawakan siya?
Fu, Sir Fu, gusto ko lang sana anyayahan si Miss Chen na uminom ng isang baso ng alak. Huwag po kayong magalit. Jinshen, huwag ganyan. Hindi nila alam. Magkasama kami mula noong bata pa. At saka, ang mga taong ito ay mga kasosyo ng pamilya Fu. Ayaw kong dahil sa akin, maapektuhan ang inyong pakikipagtulungan. Si Shendai at Fu Jinshen pala ay magkasintahan mula pagkabata. Buti na lang at wala akong ginawang masyadong malala. Kung hindi, bukas ay mababangkarote na ako. Baka naman, samahan natin silang uminom ng isang baso. CJ, Ang iyong ina ay namatay dahil sa pagkalulong sa alak. Ipinangako mong hindi na iinom ng alak. Ngayon, dahil lang sa isang salita ni Shendai, sinira mo na ang iyong prinsipyo. Ang galing mo talaga. Jinshen. Nandito rin pala si Miss Lin. Lumapit tayo at uminom ng isang baso. Hindi ako makainom ng alak. Miss Lin, maraming tao ang nakatingin. Isang baso lang ng alak, hindi naman mamamatay kung inumin. Miss Lin, isang baso lang ng alak, hindi naman masama kung iinumin. Pasensya na, talagang hindi ako makainom. Sir Lee, Miss Lin, parang minamaliit mo kami. Fu Jinshen, hahayaan mo lang silang. Gawin ito sa akin. anong nangyari sa'yo? Ilang beses na akong uminom para sa iyo. Hindi mo ba alam na allergic ako sa alcohol? Hoy, Kuya Jinshen, ang sakit ng tiyan ko. Dare, ano nang nangyari sa'yo? Dadalhin na kita sa ospital. Hindi naman ganun kalala ang allergy sa alcohol. Ikaw na ang tumawag ng ambulansya. Ihahatid ko muna si Shendai sa ospital. Gising na po kayo. Buti na lang at napadala kayo agad sa ospital. Baka na delikado pa ang buhay ninyo. Kailangan ninyong magstay isang gabi dito bago makauwi. Miss Lin, maaari po kayong tumawag sa pamilya ninyo para may kasama kayo. Abala ang pamilya ko. Kaya ko naman mag-isa. Oy, ang gwapo nung lalaki sa kabilang kwarto. Ang lamang niya sa girlfriend niya. Sakit lang ng tiyan. Grabe na ang kaba niya. Tapos itong nasa room 202. Allergy sa alcohol. Walang nag-aalaga. Muntik na mawalan ng buhay. Tigilan mo na yan. Umalis na tayo. May malambot ka rin palang side, pero hindi para sa akin. Kung ganito na lang, kung gayon, pagbibigyan ko na lang kayo. Pagka-discharge ko, uuwi na ako sa lumang bahay para mag-ayos ng gamit. Kuya Jinshen, 2 araw ka na sa tabi ko. Kung malaman ito ni Jessie, baka magalit siya. Jinshen, bakit hindi mo ako pinapansin? Jinshen, ito, espesyal kong pinuntahan sa Lingyin Temple. Para sa iyo, binlasan ito, epektibo. Hindi ako nagsuot ng alahas. Punong lalawigan, gusto kong mag-report. May nagkikita-kita sa loob ng lumang bahay. Ano nang ginagawa mo rito sa lumang bahay? Sinusundan mo ako? Nag-iisip ka lang ng sobra. Bumalik lang ako para kunin ang mga bagay na akin. Bakit mo binabagsak yan? Huwag ka nang magmalabis. Ang sarili kong gamit ang binabagsak ko. Ano nang problema doon? Ikaw, to Jinshen. Nilabag mo ang alituntunin ng pamilya Fu. Dinala mo ng pribado ang isang dayuhan sa lumang tahanan ng pamilya Fu. Alam mo ba ang kasalanan mo? Pangulo, isa itong malaking pagkakamali. Tungkol sa bagay na ito, bibigyan kita ng paliwanag. Bigyan mo ako ng paliwanag. Ang dapat mong pagpaliwanagan ay si Linge. Siya ang asawa mo. Karapat-dapat ba siya sa'yo? Pangulo, umuwi na muna po kayo. Bibigyan ko kayo ng kasiyasyang kasagutan. Mag-ingat ka. Huwag mong hintayin na maging hindi na mababawi bago ka magsisi. Jessie, bakit mo kami isinumbong? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Hindi ko alam na may ganoong alituntunin ang pamilya Fu. Pasensya na, Jessie. Patawarin mo na ako, pwede ba? Magkasama kayong lumaki ni Fu Jinshen. Hindi mo alam ang alituntunin ng pamilya Fu.
Jezzy, nasampal mo na ako ngayon. Pwede bang huwag ka nang magalit? Talagang hindi ko alam na may ganoong alituntunin ang pamilya Fu. Jinshen, talagang hindi ko alam. Ako ang nagdala kay Shenday dito. Malinis ang relasyon namin ni Shenday. Paano, hindi mo ako naakit, kaya naghiganti ka na lang. Ang ganitong klaseng bagay, kayang-kaya mong ilabas para tuksuhin ako. Mukhang binigyan ko pa sila ng mukha. Fu Jinshen, panoorin mong mabuti. Ito ang sampal na galing sa akin. Ikaw, sampalin mo ako. Sana huwag mo nang pag-initan si Shenday, at huwag mo nang pagdudahan ang relasyon namin. Pinag-iinitan ko siya, 1 taon na kaming kasal. Paano kita tratuhin? Hindi mo ba alam? Ikaw ang gustong-gustong magpakasal sa akin noon. Walang pumilit sa'yo. Ikaw ang may gusto nito. Huwag ka nang maghinala ng walang basihan. Kung hindi, lalo lang kitang kakayamutan. Jinshen, may sunog. Jinshen, natatakot ako. Ilabas mo muna ako, pwede ba? Mas magaan ang sugat ni Dare. Isasama ko muna siya. Hintay ka muna. Kunin niyo ang pinakamagaling na doktor para iligtas si Shenday. Huwag niyang pabayaang magkapeklat. Paumanhin po, sir. Sa ngayon, 1 tao lang ang pwedeng ilagay sa emergency room para maoperahan. Base sa kalagayan ng dalawa, nahimatay lang si MS, Shen dahil sa takot, at may konting sugat lang. Pero si MS, Lin naman. Sinabi ko na, unahin si Shenday. Bingi ka ba? Fu Jinshen, sa tuwing may pagpipilian, si Shendai agad ang pinipili mo. Palagi na lang, ayaw na kita, Fu Jinshen. Mas malala ang sugat ni MS, Lin. Napakaraming usok ang pumasok sa katawan niya. Pwedeng magdulot ng pinsala sa utak o paralisis. Samantalang si MS, Shen naman, konting sugat lang sa braso. Tigilan nyo na. Hindi na natin problema yan. Magmadali na kayo at mag-operate. Hala, ang lala pala ng sugat mo. Walang bumibisita sa'yo. Anong ginagawa mo dito? Dumalaw lang ako. Ang lamig mo naman. Mukhang hindi pa sapat ang apoy na sinindihan ko. Hindi ka namatay. Ikaw ang naglagay ng apoy. Nababaliw ka na. Anong alam mo? Gusto kong maliwanagan ka na sa puso niya, hindi ka katumbas kahit ng 1 piraso ng damit ko. Sa ganitong paraan, mawawalan ka na ng pag-asa at aalis na. Kung alam mong mahal ka niya, bakit noong una, nang pinakamahal ka niya, iniwan mo siya at nag-abroad? Bakit noon pa, pinili mo pang iwan siya ng pinakamamahal ka niya para lang mag-abroad dahil muntik nang mabangkarot ang Few Group? Napakabata ko pa. Ayokong mabaon sa utang kasama siya. Kung walang pera, para saan pa ang pag-ibig? Paano mo siya nagawang lokohin ng ganoon? Haha, dahil gusto ko. Ang bagay na ayaw ko na, ay hindi mo rin dapat makuha. Nababaliw ka na talaga. Noong pag-uwi ko dito, at nalaman kong ikakasal na kayo ni Fu Jinshen. Sobrang nagsiselos ako. Boss Fu, narito na po kayo. Jezzy, nakita ko lang na grabe ang sugat mo, kaya gusto kitang painuman. Bakit ayaw mong tanggapin ang kabutihan ko, at pinagtatapon mo pa ang baso? Linje, ano ba talaga ang gusto mo? Dumalaw ka agad si Dare sa'yo pagkagising niya. Bakit ganyan ka, hindi marunong tumanggap ng kabutihan? Napakasama mo talaga. Dare. Ang lambing naman ng tawag. Ako ang masama? Ako ang walang utang na loob? Siya naman talaga. Wala akong ginawa. Jinshen, parang naputok ang braso ko. Babalikan kita paglabas mo sa ospital. Sa panahong ito, mag-ingat ka sa sarili mo.
Jezzy. Ipinagawa ko ito ng espesyal. Para sa'yo, masustansyang lugaw. Tikman mo. Itinuturing ko lang si Shendai na parang tunay na kapatid. Huwag kang mag-akala ng iba, basta maging mabait ka lang sa kanya. Lalo kitang pagmamahalan. Kaya, para lang makasundo ko ng maayos si Shendai. Makalipas ang 6 na araw ay anibersaryo ng kasal natin. Naiwan ko ang regalo sa study. Makikita mo agad pagbukas mo ng pinto. CJ, Ano ito? Pupunta ka sa Hong Kong. ito ay sa kaibigan ko. Ako lang ang maghahatid sa kanya. Jezzy, kailangan kumilos agad sa sunog na yon. Kaya hindi kita naasikaso kaagad. Huwag kang magalit, okay lang. Wala nang susunod. Tama, wala nang susunod. Sasamahan kita sa anibersaryo natin. Hindi na importante kung magdiwang tayo o hindi. Wala namang susunod na pagkakataon. Bitawan niyo ako. Kakagaling lang ni Jinshen sa kwarto mo. Hindi kaya natalo ka sa pustahan. At gusto mo pa siyang akitin? Shendai, huwag kang magpakalabis. Kung nangako ako sa'yo, tutuparin ko. Kung gayon, lumayo ka sa kanya. Huwag kang laging sumusunod sa kanya. Pero kung siya ang lumapit sa'yo, ikaw pa rin ang may kasalanan. Dapat kang pagbayarin. Itusok niyo siya sa tubig. Labinlimang beses. Ipinagmamalaki mo ba sakin na 15 beses akong sumubo at hindi ko naakit si Fu Jinshen? Shendai, ang hirap na dinanas ko ay babayaran mo ng paulit-ulit. Anong ginagawa niyo? Jezzy, nahulog ang kwintas ni Jezzy sa pool. Pinilit niyang sumisid para hanapin. Kahit anong sabi ko, ayaw niyang makinig. Sige na, tumayo ka na. Linje, ano ba ang gusto mong gawin? Siya ang naglubog sa ulo ko sa timba. 15 beses niya akong inilubog. Jinshen, hindi totoo yan. Hindi ko alam kung bakit. Sinisikap kong pigilan si Jezzy, tapos ganyan pa ang isasabi niya sa akin. Hindi pa rin yan dahilan para manakit ka. Simula ngayon, ikukulong kita sa bahay sa loob ng 2 buwan. Tatlong araw na lang, oras na para umuwi. Ayusin ang mga gamit, makipaghiwalay sa kanya, at umalis na sa malungkot na lugar na ito. Saan ka pupunta? Magto-travel lang para magpahangin. Pwede bang wag ka nang magtampo? Sa paningin niya, si Shendai lang ang mahalaga. Kailan ba niya ako inalagaan? Jezzy, pwede bang wag ka nang magalit ng magalit? At dahil na nanakit ka kay Shendai, napakahirap kong pinakiusapan siyang patawarin ka. Kung talagang gusto mong mag-travel, pagkatapos ng 2 buwang pagkakakulong, maaari kitang samahan. Ganyan siya palagi. Kapag gusto ko ng sumuko, bibigyan niya ako ng kaunting pagmamahal bilang pampalubag loob. Sir, may masamang nangyari. May nangyari kay MS Shen. Ang mga litrato ni MS Shen sa isang pribadong pagtitipon. At ang sulat ng reklamo ay nailagay na sa internet. Jinshen, huwag kang maniwala sa mga litrato sa internet. May gustong manira sa akin. Wala akong kasalanan. Pinilit lang nila akong kunan para sa isang screen test. Sige, alam ko na. Naniniwala akong nilagay ka sa alanganin. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa pag-ayos nito. Jezzy, pakiusap, tulungan mo ako. Magkamukha tayo ng katawan. Sabi nila, nakuhanan lang nila ang malabong profile ko. Tulungan mo ako, pwede ba? Jezzy, tulungan mo ako. Luluhod ako sa iyo. Jezzy, pakiusap. Ikaw ang bahala sa problema mo. Jinshen, pakiusap, sabihin mo kay Jezzy na tulungan ako. Malapit na akong pumasok sa showbiz. Kung sa ganitong critical na panahon, ay may lumabas na iskandalo, masisira ang buhay ko, Jinshen. Bilang presidente ng Few Group, magdaos ka ng press conference para sa akin. Hayaan mong si Jezzy ang pumalit sa akin, pwede ba?
Jessie, tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Gagantihan kita. Jessie, maniwala ka sa akin. Mamuhay tayong maayos sa hinaharap. Ako ang anak ng pangalawang pinakamalaking kumpanya sa Haicheng. Ang Lin Group, mapapahiya ang mga magulang ko kung gagawin ko ito. Magdadaos ako ng press conference ngayon. Lumabas ka ngayon at kunin mo ang sisi para kay Shendai. Sasabihin kong ikaw ang babae sa litrato para mailigtas muna ang pangalan ni Shendai. Mahalaga ang pangalan ni Shendai. Ang pangalan ko ba ay hindi mahalaga? Malapit na siyang pumasok sa showbiz. Magiging artista siya. Kung kumalat ang ganitong issue, masisira ang karera niya sa pag-arte at lalo pang mapupulaan. Pero iba ka, wala kang posisyon na kailangang protektahan. Kailangan mo lang magpaliwanag ng simple at tatahimik na ang mga negatibong balita. Mga tauhan, Dalhin si Mrs. Lin sa press conference. Bitiwan ninyo ako. Ano ang karapatan ninyong dakpin ako? Bitiwan ninyo ako. Bitiwan ninyo ako. Hindi ba ito si Shendai, ang sikat na influencer? Ang landi naman. Medyo malabo lang ang mukha, ang ganda ng katawan. Gagawin ng babaeng ito ang lahat para lang sa pera. Hoy, nandyan na. Nandyan na. Hindi ba si MS Shen ang nasa litrato? Bakit si MS Lin ang narito? Oo nga. Pakilinaw naman po. Nagkakamali po kayong lahat. Ayon sa investigasyon, si Imelin J ang nasa litrato. Hindi ako iyon. Ha, si MS, Lin nga talaga. Hindi nga. Totoo po ba ang sinasabi ni MS, Shen? Ang babaeng nasa litratong ito, ikaw iyon, tama ba? Hindi ako iyon. Bakit ako ang dapat magsalo? Nang kahiyang ito para kay Shendai. Bakit ako ang dapat pagbuntungan ng sisi ng lahat? Dahil lang hindi ako mahal ni Fu Jinshen. Pwede na niyang apihin ang lahat sa akin. Presidente po, MS, Shen. Tinatanggihan ni MS, Lin na aminin. May iba pa bang dahilan? Sino nga ba talaga ang nasa litrato? Si Imelin nga iyon. Palagi niyang iniisip na inaagaw ko ang pagmamahal ni Jinshen. Dahil lang masyado akong malapit. Kay Kuya Jinshen, sinadya niya akong siraan. Ha? Paano nangyari yun? And McLean, ano ba ang mapapala mo sa pagsira sa akin? Nagsisinungaling ka. Ikaw ang may balak na siraan ako. Hindi ako ang nasa litratong ito. Isa siya sa mga nasa litrato. Pwede ninyo siyang tanungin kung sino talaga. Ang babaeng nasa litrato. Makakapagpatunay ako. Si Linde nga ang kasama namin ng gabing iyon. Si Linde nga talaga. Sinadya niyang magayos na kahawig ni MS Shen. Nag-aya siya sa amin, mga binatang walang asawa. 8 tao lahat. Buong gabi. Nagsaya lang kami ng todo. Nang malasing siya, sinabi niya ang tunay niyang layunin. Gusto niyang sirain ang pagkatao ni MS Shen. Sa harap ni Presidente Fu. Lin Ge, ano pa ang masasabi mo? Nandito na ang saksi at ebidensya. Itutuloy mo pa bang sir-on si MS, Shen? Hindi ka ba natatakot na maapektuhan ang Lin Group dahil sa ginagawa mo? Hindi ako iyon, Jessie. Aminin mo na sa lahat ang pagkakamali mo. Kapag humingi ka ng tawad, tiyak na patatawarin ka ng lahat. Lin Ge, masamang babae ka. Naglakas loob kang sir-on ang aming mahal na Dayer. Sisiguraduhin kung wasakin ang mukha mo. umalis na tayo. Daer, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw, asinong sulfuriko yon? Paano mo nagawang isugal ang buhay mo para sa akin? Basta't ligtas ka, okay lang. Ginang. Lila. Fu Jinshen. Si Shendai ang mahilig sa lila. Hindi ako. Hindi ko kailangan ang peking pagkakaibigang ito. Fu Jinshen. 10 araw na. Hindi mo man lang ako pinigilan. Mas lalo mo pa akong dinuraan. Mas magaan ang sugat ni Daer. Isasama ko muna siya sa labas. Lumabas ka. Dumiretso dito si Daer pagkagising niya para bisitahin ka. Bakit ganyan ka? Hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Sabi ko na, wala akong anumang relasyon kay Shendai. Lalo lang kitang nakakainis. At hindi yan dahilan para manapak ka. Ikaw ang may kasalanan nito. Fu Jinshen. Ayaw na kita. Ang puti ko. Bakit ako kinakabahan? Parang may mawawala sa akin. Bilisan mo. Anibersaryo ng kasal natin ngayon. Umuwi ako para samahan siya. Masaya siguro siya. Bilisan mo. Pumunta ka ba sa Silid Aklatan? May sorpresa ako para sa'yo. Huli na. Ayaw na kita. Ayaw ko na rin ang regalo mo.
Paalam na, Fu Jinshen. Mali, mula ngayon, hindi na tayo magkikita. Linje. Kapag pauwi ako galing trabaho, naghihintay siya sa sala. Anong nangyari ngayon? Hindi man lang ginalaw ang regalo. Saan siya pumunta? Tagapangasiwawang nasaan si Linje? Ginoo. Ilang minuto bago kayo dumating, ang ginang ay lumabas na may dalang malita. Sabi niya magbabakasyon siya para mag-relax. Iniwan ko ang maraming trabaho para samahan siya sa anibersaryo ng kasal namin. Nagbakasyon siya, hindi man lang binuksan ang regalo. Tignan natin kung anong drama ang gusto niya. Dati, agad siyang sumasagot sa mensahe ko. Baka galit pa rin siya dahil pinapalitan niya si Dare. Linje, hinablok mo ako. Hello. Ang numerong tinawagan ay hindi nakarehistro. Pakitingnan muli bago tumawag. Alamin mo kung nasaan si Linje. Sige, boss po. Gagawin ko na. Linje, mahal na mahal mo ako. Ngayon, naglakas loob ka pang mag-alisan para manakot sa akin. Tingnan natin kung gaano katagal ang tibay mo. Ihanda mo ang sasakyan papunta sa Once Bar. Opo, ginoo. Linje. Kapag bumalik ka, mag-ingat ka sa pagbabalik mo. Akala ko masakit na iwan siya. Pero ngayon, mukhang walang sinuman ang hindi mabubuhay ng walang iba. Ang tao kahit papaano. O hindi dapat mabihag ng isang kasal na walang pag-ibig na nagbibigkis sa sarili. Linje, mula ngayon, mabuhay para sa sarili mo. Jinshen, hindi ka ba umiinom? Bakit ang dami mong ininom ngayon? Tumahimik ka. Linje, naglakas loob kang lumaya sa bahay. Sino ka? Hala. Gwapo, inom tayo. Pasensya, nagkamali ako ng tao. Bakit gumagamit ka pa ng ganitong corny na pangakit? Anong ginagawa mo ngayon? Yung nasa bahay, nagalit sa'yo? Nag-aaway tungkol sa paglalayas. Hindi ba siya umiibig sa'yo? Mahal na mahal ka? Anong ginawa mo para magalit siya ngayon? Sino ang nakakaalam? Kaming dalawa ay magkasamang lumaki. Ito ang unang beses na nakita kita. Dahil sa isang babae, lumabas para uminom. Mukhang, mahalaga siya sa'yo. Medyo curious ako. Anong klaseng babae ba siya talaga? Kayang gawin ng aming dakilang presidente ng Few Company, na bighani ng ganito. Hindi gaanong magaan ang timbang. Paano posible? Anong ginagawa mo rito? Jinshen, sobrang miss na miss kita. Kanina pa, naiisip ko na uwi ka. Para mag-celebrate ng anibersaryo niyo ni Jessie. Nagsiselos na naman ako ng husto. Kaya uminom na lang ako para makalimot. Jinshen. Mahal mo pa rin ako, di ba? Jinshen. Gusto kong sabihin sa'yo tutuwing umaga, tanghali at gabi. Mahal kita. Mahal ko si Shenday, pero bakit kaya? Mukha ni Jessie ang sumasagi sa isip ko. Ihahatid na kita. Lasing ka na. Ano nang nangyari sa'yo? Itinulak mo pa ako. Hindi mo iyan ginagawa dati. Wala. Tara na. Hoy. Jinshen, wag mo akong iwan, please. Mahal na mahal talaga kita. Jinshen, ang init ng pakiramdam ko. Shenday, may asawa na ako ngayon. Hindi ko magagawa at hindi ako dapat gumawa ng bagay na lampas sa hangganan. May asawa ka na? Lampas sa hangganan? Fu Jinshen, ngayon mo lang sasabihin sa akin to. Magpahinga ka muna.
aalis na ako. Fu Jinshen, ano ba ang tingin mo sa akin? Mahal, kanina ko pa tinatawag, hindi mo ba narinig? Hindi ka ba nahulog? Ayos lang ako. Lumabas ka na. Mahal, tingnan mo ang regalo kong inihanda para sa iyo. Ano ito? Wine chan na ako mismo ang gumawa. Sabi nila kapag isinabit sa balkonahe, magdudulot ito ng swerte. Isasabit ko na ito para sa iyo. Bakit ang sakit-sakit ng puso ko? Ano ba talaga ang nangyayari? Parang lalong nawawalan ng laman ang puso ko. May balita na ba? Paumanhin, Manager Fu. Sa ngayon, wala pa ring natutuklas ang anumang bakas. Posibleng umalis na si MS Lin sa Jiang City. Gamitin mo ang lahat ng tao at resources para hanapin siya. Opo, sir. Grabe naman to. Maligayang pag-uwi, MS Lin. Ek. Hindi naman kayo. Ang ihi naman nito. Anong problema? Aalis ka pa. Ay, maliit na bagay lang yan. May inihanda pa si ate para sa'yo. Ilang sobrang gwapong male models. Halika, ipakikilala kita. Ano? Gwapo no? Lahat. Gwapo nga. Magaling din ang teknik nila. May taste kayo at nakarating kayo rito. Syempre naman. Pagod na si Gezi sa biyahe. Dito muna magpahinga. Mamayang gabi, magiinuman tayo. Ang sarap may mga kaibigang tulad ninyo. Mamayang gabi. Walang uwing di lasing. Hoy, tol. May isa pang napakagandang handog si ate para sa'yo. Oh. Ate. Gezi, magpakasaya ka ng husto ngayong gabi. Ako ang magbabayad ng lahat ng gastos. Wow, si Ate Yui ang magbabayad. Ang galing mo. Gezi, mamaya na lang kita babayaran. Mag-order pa tayo ng marami. CJ, mag-order nga tayo ng 2 pa. Ang sarap sa pakiramdam na kasama kayo. Mula ngayon, maglakbay tayo sa buong mundo. Hindi tayo uwi hanggat hindi lasing. Juice lang ang iniinom mo, tapos sasabay ka sa amin. Tama, Gezi. Gusto mo yata akong ailasing, para makapagliwaliw ka. Ano? Gezi. Ngayong nakabalik ka na, bumalik ka na sa kumpanya sa susunod na araw. Ang posisyon mo, nakareserba pa rin para sa iyo. CJ, salamat ate. Mula ngayon, trabaho na lang ang iisipin ko. Hindi na ang pag-ibig. Nahanap mo na ba? Boss Fu, parang may sadyang nagtatago ng kinaroroonan ni MS Lin. Wala pa ring progreso sa ngayon. Pero may isang tao na nagpakilalang. Abogado ni MS Lin ang humihingi ng pakikipagkita. Magandang araw, G Fu. Ako po ang abogado ni MS Lin. Nasaan na yun si Linje? Paumanhin, G Fu. Hindi ko alam kung nasaan. Si MS Lin sa ngayon. Ano ito? Ito po ang kasunduan sa paghihiwalay na inihanda ng aming kliyente, si MS Lin. Ginoong Fu, tingnan ninyo kung may kailangang baguhin tungkol sa ari-arian. Pinili ni Miss Lin na umalis ng walang anumang ari-arian. Ano ang sinabi mo?
Gusto ni Linje na makipaghiwalay sa akin. Oo, Ginoong Fu. Noong nakaraan, si Miss Lin ay inatasan ako na asikasuhin ang kanyang paghihiwalay. Kailangan ninyong pumirma dito. Impossible ito. Jinshen, ano man ang mangyari sa hinaharap, palagi akong magiging sa iyong tabi. Hindi kita iiwan kailanman. Sabihin mo sa kanya na huwag nang magpanggap. Pinatawad ko na siya. Hindi ko na ito pag-iisipan pa, ang tungkol sa kanyang pag-alis sa bahay. Ginoong Fu, maaari ninyong tingnan muli ang mga kasunduan. Kung may kailangan, maaari pa itong ayusin. Paalisin na. Ginoong Fu, sabi ni Miss Lin, hindi ito ang pinapangarap mo? Pinapangarap. Sabihin mo kay Linje, imposibleng makipaghiwalay ako. Sige. Miss Lin, ayaw pumirma ni Ginoong Fu Jinshen. Sabi niya, imposibleng pumayag sa paghihiwalay. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Maghintay na lang tayo. Hintayin muna akong hawakan ang negosyo ng kumpanya. Saka ko ayusin ito. Hindi sumasang-ayon si Fu Jinshen sa paghihiwalay. Bakit hindi sumasang-ayon? Baka nasa puso na niya si Linje. Jinshen. Tinimplahan ko ng sarili kong kamay ang sabaw ng manok para sa iyo. Tikman mo. Sige, iinom ako mamaya. Halika. Sinabi ko na inom ako mamaya. Hindi mo ba naiintindihan? Dai, umuwi ka muna. Hahanapin kita mamaya. Jinshen, kahapon tinanggihan mo ako, okay lang. Ngayon, sinigawan mo pa ako. May mali ba akong ginawa? Sabihin mo sa akin, babaguhin ko, okay ba? Sumasakit ang ulo ko. Bakit ang daming problema? Linje, bakit mo ako ginaganito? Saan ka ba talaga? Wala, Day. Umuwi ka muna. Medyo busy ako ngayon. Buisit, paano ba talaga para makuha ang posisyon bilang babae ng pamilya Fu? Linje, talaga bang gusto mong makipaghiwalay sa akin? Ang mga pangako noon, kasinungalingan lang ba? Pagigihan ng investigasyon, ang mga galaw ni Linje sa Gangdao, kahit anong maliit na pagbabago, lahat imbestigahang mabuti. Sige, Presidente. Mahal, tingnan mo ang singsing na ito sa ilalim ng araw. Ang kintab at ganda. Kaya suotin mo palagi, huwag mong tanggalin. CJ, ikaw, bakit hindi ka nagsuot ng singsing? Hindi praktikal. Boss Fu, sa totoo lang, sa tingin namin, mahal na mahal ka talaga ni Mrs. Sa nakaraang taon, patuloy siyang nagbago para sa inyo, at bilang isang babae, na kayang tanggapin ang lihim na kasal, tiyak na malakas ang loob niya, at handa siya sa lahat, mahal na mahal po talaga kayo ni Mrs. Talaga bang iwan na ako ni Dove? Nawala ko na ba talaga si Linje? Hanapan mo ako ng pangkabit na lubid. Sige. At huwag tigilan ang paghahanap kay Linje. Opo. Magbabakasyon ako sa Hong Kong Island sa loob ng 3 buwan. Hindi mo na kailangang hanapin ako sa hinaharap. Ay, parehong-pareho tayo ng iniisip. Pupunta rin ako sa Hong Kong Island. Anong gagawin mo doon? Nandoon ang nanay ko sa Hong Kong Island. May ipina-arrange siyang blind date para sa akin. Kung hindi ako pupunta, magpapakamatay daw siya. Tara, umalis na tayo mamayang hapon. Yeah. Sa nakalipas na kalahating taon, si Boss Fu, parang walang buhay na nagtatrabaho. Pabalik-balik siya sa Hong Kong Island at Jiang City para hanapin ang kanyang asawa. Sinusubukan niyang pagod sa trabaho ang magpamanhid sa kanyang sarili. Ayaw na rin niyang makipagkita sa mga abogadong pinapadala ng kanyang asawa. Surprise! Bakit ka nandito? Sumunod ako sa iyo. Kuya Jinshen, saan ka? Nandoon ako. Magpabook ka rin ng kwarto para sa kanya. CJ. Ayoko. Laofiu, kung magkapatid talaga tayo, bukas, pag pumunta ako sa Wuxia Hotel para sa blind date, kung wala akong mensahe sa loob ng 10 minuto, tandaan mo, sagipin mo ako. Sumama na lang ako sa iyo.
Umuwi na muna kayo, kailangan kong magpahinga. Jesse, ang nakikita natin ngayon, iyon din bang buwan ang nakikita mo? Bukas ng tanghali, may ipina-arrange ako sa iyong blind date sa Waksha Hotel. Guwang apelyido, at ang gwapo. Sakto sa gusto mo. Pwede bang hindi na lang? Hindi pwede. Kumusta? Ako si Linje. Ah, kumusta? Kumusta? Ako si Guting. Ikinagagalak kitang makilala. Maupo ka. Siguro, ikaw rin ay dahil sa pamilya kaya. Pumunta ka rito para mag-blind date, kaya tayo ay... Oh, hindi. Ako ay dahil. Humahanga ako kay Miss Lin kaya ako pumunta sa blind date. Sana ay magkaroon tayo ng hinaharap. Pero sa ngayon, ako ay... Wala akong anumang plano. Ayos lang. Pwede tayong magsimula ng dahan-dahan. Pero, hindi kaya si Miss Lin ay hindi man lang. Bigyan ako ng pagkakataong ito, di ba? Hindi ako. Kaya, mag-add muna tayo sa WeChat. Esa, CJ. Pasensya na, may urgent na bagay pa sa kumpanya, kaya magkita na lang tayo sa susunod. CJ. Kaya, mag-usap tayo sa WeChat. Linje, talagang hindi ka nawawala. Gusto mo pa bang makulit kay Jinshen? Pakiusap, linawin mo. Ito ay Hong Kong Island. Ikaw ang hindi nawawala, di ba? Talagang basura. Dapat kang manatili kasama ng basura. Hinahamon mo ako. Bago ka manapak, timbangin mo muna ang iyong sarili. Dito, ako ang may-ari. Anong nangyari? Wala lang. May nakasalubong lang akong aso. Bakit parang, yung taong kakaalis lang, pamilyar yung likod? Tara na, baka magalit na si Guting. Ano na iniisip mo? Fair, kanina, yung puso ko, tinamaan ng pana ni Cupid. Pakiramdam ko, yung puso ko, parang hugis puso na ngayon. Sabihin mo ng maayos. May nakilala ako, isang napakaganda at kaakit-akit na babae. Bawat kilos niya, labis akong nahuhumaling. Ay, naku, ito na kaya yung tinatawag na pagkagulat. Hay, ikaw na laging naglalandi, ngayon ka pa nagkagusto, bigla ka bang nagising? Nakita niyo ba yung babaeng parang diwata? Hindi eh. Sayang naman para sa inyo, Diyosa ng pag-ibig, sa wakas, napansin mo rin ako. Hoy Jinshen, tulungan mo ako. Paano ko ba siya ligawan? Paano nga ba ako niligawan ni Linje? Jinshen, maging maayos ka agad ha? Nagluto ako ng mainit na lugaw para sa'yo. Mahal, tikman mo yung niluto ko. Sa susunod, huwag ka nang mag-abala, may katulong naman. Isang karangalan para sa akin, na makapagluto para sa asawa ko. Mahal, tikman mo. Yehey! Gusto ng asawa ko. Ang tagal ng business trip mo dito sa Hong Kong, may oras ka na namang hanapin, yung babaeng iniibig mo na nakatakas, itinago ang kanyang kinaroroonan.
Jinshen, kain ka ng asparagus. Hindi kumakain ng asparagus si Jinshen, hindi mo ba alam? Mula ngayon, wag nang magkaroon ng asparagus sa bahay. Hindi kumakain yan si Jinshen. Kainin mo ito. Kuya Jinshen, nakalimutan ko lang bigla. May trabaho pa ako bukas. Kayo na ang bahala sa plano ninyo. Jinshen, sasamahan kita, hindi kita istorbo. Nakaupo lang ako sa lobby ng kumpanya at maghihintay sa iyo. Tapos mamimili tayo, okay? Wala akong masyadong dala na magagandang damit sa pagpunta ko rito. Nandito ako para magtrabaho, hindi para magbakasyon. Pasok. Boss Lin, bukas ng hapon, alas 4. May appointment kayo kay Boss Chen sa Chen Group para pag-usapan ang bidding. Kailangan ninyong pumunta. Yitsen, ipadala mo sa akin ang mga dokumento. Sige, Boss Lin. Boss Lin, humihingi ako ng paumanhin tungkol sa proseso ng diborsyo ninyo. Wala pa ring anumang pag-unlad. Patuloy na tumatanggi si Boss Po na pirmahan at tumatanggi siyang makipagkita sa akin. CJ, ipagpatuloy mo muna ang pag-follow up. Titingnan ko kung paano ito haharapin sa susunod. Sige. Sa nakalipas na kalahating taon, si Fu Jinshen ang kasunduan sa diborsyo. Ayaw pumirma, ayaw ding makipagkita sa abogado. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? CLJ, pwede ba tayong mag-dinner mamayang gabi? Huwag mo sanang tanggihan, masasaktan ang puso ko. Mag-o-overtime ako mamayang gabi, alas 6 ng hapon. Pwede bang kumain na lang tayo ng simple sa Wuxia Hotel? Mula sa sandaling pumayag ka, inaasam-asam ko na ang pagkikita natin. Ayusin mo ito, ay cancel ang trabaho ko ng hapon. Mga alas 3 ng hapon ngayon, pupunta ako sa Lin Group para personal na tingnan kung may baka si Lin Je. Sige, Boss Fu. Susunduan ko kayo ng maayos sa oras. Lin Je, nasaan ka na ba talaga? Pwede bang mag-add sa WeChat? Pasensya na. Naghihintay ako ng girlfriend. Para sa'yo. Salamat ha. Napakalaking karangalan talaga na makasama sa hapunan si Anye, Lin. Tara na. Pasensya na ha, ang tagal mong naghintay. Hindi. Bawat sandali na naghihintay sa'yo, masaya ako. Lagi ka bang ganyan ka masakit? Hindi. Sa'yo lang ako ganyan. Tara. Jessie, birthday mo ngayon. Ano ang gusto mong kainin? Ako. Nakalimutan ko na. Naalala mo pa pala ang birthday ko. Tara, mag-wish ka. Maligayang kaarawan, Jessie. Lagi kang ligtas at malusog. Salamat ha. Saan ka galing? Buong gabi kitang hinintay. Hindi ba't sabi mo uwi ka para samahan ako sa birthday ko? Taon-taon naman may birthday, hindi naman yan importante. At saka, nasa meeting ako sa opisina. Pwede bang huwag kang magdrama? Pero buong gabi kitang hinintay. Saan ka talaga pumunta? Kung saan ako pupunta? Wala kang pakialam. Ang tagal na nating naghintay, wala pa rin. Si Lin Je, baka wala na siya sa Lin Corporation. Boss Fu, maghihintay pa ba tayo? Nagpa-reserve ako ng mesa sa Wuxia Restaurant. Kain muna kaya tayo? Tara na.
Hindi ko alam kung anong bulaklak ang gusto mo, kaya bumili na lang ako ng pulang rosas para sa'yo. Gusto mo ba? Salamat. Sana sabihin mo sa akin kung anong bulaklak ang gusto mo. Sa susunod na magkita tayo, ibibigay ko talaga ang paborito mong bulaklak. Pulang rosas. Pulang rosas ang paborito ko. So, pumapayag ka na sa susunod kong imbitasyon para mag-date. Tingnan natin kung paano ka magpapakita. Yes? Ang pakikipagtulungan natin sa Chen Group. Anong oras bukas magsisimula? Sino-sino ang mga kalaban natin? Mga alas 4 ng hapon bukas ang usapan sa Chen Group. Ang pinakamalaking kalaban natin ngayon ay ang Lin Corporation. Pangalawa ay ang Feng Chen Group. Ang presyong inihain nila ngayon ay 2% na mas mataas kaysa sa floor price. Ang magre-representa sa Lin Corporation bukas. Si Lin Ji kaya ang magre-representa. Jinshen, salamat sa strategy mo, lalo akong lumalapit sa crush ko. Tara, isang tagay para sa'yo. Hala, Jinshen, mahina ang tiyan mo, konti lang ang inumin mo. Huwag mo nang saktan ang sarili mo. Sige na. Guting, sabihan mo nga siya. Paano ko siya sasabihan? Siya mismo ang nagpaiyak sa asawa niya. Wala akong magagawa. Pogi, pwedeng mag-add sa'yo sa WeChat. Hindi mo ba nakikita na may kasama siya? Dare ang pipiliin ko. Kung ganoon, humingi ka ng WeChat sa kahit sinong lalaki. Mag-add sa WeChat. Pogi, pwedeng mag-add sa'yo sa WeChat. Hindi. Natalo ako sa Truth or Dare. Kung hindi, iinom ako, allergic ako sa alak. Pakiusap. Salamat ha, pero pwede bang, huwag mo akong i-delete. Fu Jinshen, huwag ka nang uminom. Ito ang sarili kong problema. Huwag kang makialam. Nandito si Linje noon, hindi mo pinahalagahan. Tapos nakipagrelasyon ka sa akin. Ngayong umalis na si Linje, nagsisisi ka na. Ano ang tingin mo sa akin? Ano ng problema mo? Ako ang may problema? Ako ba talaga ang may problema? Tingnan mo ang trato mo sa akin ngayon. Napakalayo kumpara noon. Ano ngayon? Ano ba ang gusto mo? Diborsyo. Diborsyohan mo si Linje. Impossible. Shendai, ano raw ang pangalan ng dating asawa niya? Hoy, hindi. Bakit walang sumasagot sa akin? Hoy, Jinshen, hintayin mo ako, Jinshen. Linje. Hindi kita palalampasin. Gagawin kitang mawala ng tuluyan. Sa mundong ito, Linje, masamang babae ka. Kailangan bang mawala ka muna? Sa mundong ito bago ka. Tumigil sa paggulo sa amin ni Jinshen. Miss, maaari bang umusog ka? Ano? Natatakot ka na ngayon na makita ako ni Fu Jinshen. Baka naman nahulog na sa akin si Fu Jinshen. At iniwan ka na? Paano naman posible yan? Ako ang minamahal ni Fu Jinshen. Ikaw yung cute na nagtangkang mang-akit sa kanya ng 15 beses. Pero hindi pa rin nagtagumpay. Ang baho ng bibig mo. Doon ka na lang tumira sa kubeta. Akala mo ba lahat katulad mo? Walang kwenta, lalaki lang ang inaatupag mo araw-araw. Kung magaling ka, kunin mo ang puso niya. Hindi yung paulit-ulit kang nagpapakita sa harap ko. Umalis ka kaagad sa Chen Corporation. Parang dandelion ka yata. Sumasabay ka lang sa hangin para magpabida. Ang kapal talaga ng mukha mo. Saan ako pupunta, wala kang pakialam. Boss Lin, yung bidding meeting ngayon, may posibilidad kaya magkaroon ng aberya? Wala. Hindi pa umalis si Linje. Hindi ko pwedeng hayaan na umakyat agad si Jinshen. Paano kung magkita sila? Jinshen, pasensya na. Kagabi, sobrang nasaktan lang ako. Humihingi ako ng paumanhin. Patawarin mo na ako, please.
Miss Shen, may pupuntahan kaming meeting para sa collaboration. Huwag niyo po kaming istorbohin. Boss Lin, sa bidding meeting na ito, may ilan pang ibang kumpanyang sasali. Maghintay lang po kayo sandali. Kung ganoon, Boss Chen, tingnan muna ninyo ang aming presyuhan. Maupo. Kailan po ba magsisimula? Paumanhin, dalawa pa po ang hindi pa dumarating. Nandito ka rin pala, Jessie. Jessie. Sa wakas, nakita na rin kita. Kilala mo rin si Jessie, Jinshen. Hindi. Jessie, Mga ginoo, maaari po bang maupo muna kayo? Magsisimula na po ang bidding. Pakihanda na po ng inyong mga bid documents. May professional tayong magbubukas ng mga bid para sa inyo. kung alam ko lang nasasali ka rin, sinamahan na sana kita. Bakit ba patuloy kang tinititigan ni Fu Jinshen? Pakiramdam ko kapag kinakausap kita, parang gusto niya akong patayin. Baka masakit lang ang mata niya. Hayaan mo siya. Pagkatapos nito, sabay tayong kumain. Hindi. Ako ang may kasalanan sa kanya. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa bidding na ito. Ang nanalong kumpanya ay ang Lins. Salamat sa pagpili, Chen. Pigeon, ang galing mo talaga. Ikaw ang nagpatawad. Linje. Nahanap kita sa wakas. Fu Jinshen, bitawan mo ako. Fu Jinshen, anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Ano ang relasyon mo sa kanya? Siya ang aking napagkasunduang makilala. Bitawan mo siya. Asawa ko siya. Linje, sumama ka sa akin. Huwag ka nang magpumilit. Fu Jinshen, bitawan mo ako. Sa pagitan natin, wala nang koneksyon. Pigeon, pinapakawalan ka na. Hindi mo ba naririnig? Pigeon. Ang lambing mo tumawag. Ikaw ba ang may karapatang tumawag niyan? Pinadala ko na sa'yo ang divorce papers. Ikaw ang ayaw pumirma. Sa pagitan natin, wala nang koneksyon. Hindi ako pumirma. Ibig sabihin mag-asawa pa rin tayo. Kailangan mong sumama sa akin. Guting. Bitawan mo ako. Huwag mo akong pilitin, pakawalan mo siya, ako ang pinili niya. Subukan mong galawin ako. Ay drag niyo siya palayo. Punyeta ka, Fu Jinshen, subukan mong apihin si Jessie. Ikaw lang. Ako lang. Hindi ko sinaktan si Jessie, dahil hindi ko siya sinaktan. Bakit ka nasugatan? Dito ka lang, huwag kang gagalaw. Kukuha ako ng first aid kit. Huwag kang gagalaw, baka ka maputulan. Bakit wala kang suot na sapatos? Okay lang ang kamay ko. Una mong ayusin ang paa mo. Mamaya na lang ako. Kapag nasugatan kahit konti ang asawa ko. Masasaktan ako ng sobra, okay? Ano nang ginagawa mo? Linje, ano ba talaga ang relasyon mo sa kanya? Ako ang asawa mo, ipinagtatanggol mo pa siya. Fu Jinshen. Huling beses na kitang sasabihan, wala na tayong koneksyon. Huwag mo nang pakialaman ang personal kong buhay. Walang koneksyon. Umalis ka ng kalahating taon. Kalahating taon kitang hinanap. Ngayon, sasabihin mong wala tayong koneksyon. Sinabi ko bang hanapin mo ako? Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ba't mahal mo si Shenday? Iniwanan ko ang pwesto para kay Shenday. Dapat nga masaya ka. Ano? Sino ang umalis sa'yo? Siya ang mamahalin mo. Ako. Jinshen, umalis na tayo. Maraming tao ang nakatingin. Guting. Binabalaan kita. Lumayo ka kay Linje. Isang taong hindi alam kung sino ang mahal niya. Anong karapatan mong magmalaki sa akin? At sinabi na ni Jessie, wala siyang koneksyon sa'yo. Hindi ko alam. Alam mo.
Alam mo, pero hinayaan mong isalya ka niya. Pagdating sa pagiging tao, hindi pwedeng gusto mo lahat. Linje, huling beses na kita sasabihan. Sumama ka sa akin pabalik. Huling beses na rin kitang sasabihan. Wala na tayong koneksyon. Sa buhay na ito, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Jezzy, huwag mo nang patulan pa. Umalis na tayo, sa taong hindi malinaw, ang nararamdaman niya. Wala nang dapat pag-usapan. Shenday, umalis ka sa harapan ko. Ayoko. Akin ka. Akin ka lamang. Pasensya na talaga. Itinago ko sa'yo ang bagay na ito. Ngayon, nadamay ka pa. Ayos lang. May narinig na ako tungkol sa nangyari sa'yo. Gusto kong humingi ng paumanhin para kay Fu Jinshen. Siyempre, lahat ng gagawin mo, susuportahan ko ng buong buo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa kanya. Hindi ko siya mapapatawad. Tutulungan muna kitang gamutin ang sugat mo. Sa gabi na ito, pwede ba akong tumuloy dito? Hindi kaya magiging abala? Hindi naman. Hindi ko lang alam kung saan ako pupunta. Eh di, dahil tinulungan mo ako kanina, papayagan na kita na tumuloy ngayong gabi. Pero, hindi ka ba talaga natatakot na magkagalit kayo ni Fu Jinshen? Hay naku, walang problema. Sa bandang huli, pasasalamatan pa niya ako. Isang oras na ang nakalipas. Bakit hindi pa lumalabas si Guting? Hindi kaya. Anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Fu Jinshen, anong ginagawa mo? Linje, ganito ang ginawa mo sa akin. Ano ang gagawin ko? Ano bang kinalaman mo dyan? Kailangan ba kitang pagbigyan? Tama, eksakto ang iniisip mo. Pwede ka na bang umalis? Simula nang ipasalo mo ako kay Shendai, sa pagitan natin, wala nang posibilidad. Pwede kong ipaliwanag. Hindi iyon ang intensyon ko. Hindi ka pa umaalis? Gusto mo bang makasaksi? O baka nakalimutan mo na ang mga ginawa mo noon? Akala mo ba isang paghingi ng tawad ay sapat para sa mga nasaktan mo sa kanya? Tumahimik ka. Tama si Guting. Kaya pwede ka na bang umalis? Huwag mo kaming istorbohin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Anumang kondisyon, papayag ako. Kung ganoon, umalis ka na sa bahay ko ngayon din. Sabi mo, ano ang pakiramdam kapag may gusto ka sa isang tao? Boss Fu, sa isip ko, naaapektuhan ako ng emosyon niya. Gusto kong malaman ang nangyayari sa buhay niya. Masaya na ako kapag nakikita ko siya. Imbestigahan mo ang nangyari kay Dove sa nakalipas na kalahating taon. Sige, Boss Fu. Fu Jinshen, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Linje, parang gusto na kita. Kapag nakikita kitang kasama ang ibang lalaki, parang nabiyak ang puso ko. Jinshen, kanina ko lang nabalitaan na may mga kriminal dito. Natatakot ako. Umalis ka. Lumayo ka sa akin. Jinshen, hindi ko talaga naisip na makialam sa relasyon ninyo ni Jezzy. Maniwala ka sa akin. Ang kakaiba. Bakit ang init ng pakiramdam ko?
Medyo nahihilo na rin ang isip ko. Ang init. Ang init talaga. Jesse. Jesse, nakabalik ka na. Jinshen, nandito na ako. Ang init ng pakiramdam ko. Tulungan mo ako, pwede ba? CJ, Jesse. Huwag ka nang umalis pa, ha? Fu Jinshen, gusto kitang maging akin, at ako lang ang dapat may-ari sa iyo. Pagkatapos ng gabing ito, ako na ang magiging babaeng Panginoon ng pamilya Fu. Hinayaan mong lagyan kita ng gamot? Nilagyan kita ng gamot. Mula nang umalis si Linji noong nakaraang 6 na buwan, ang trato mo sa akin ay bumagsak na. Gusto lang kitang maibalik sa tabi ko. Umalis ka. Huwag mo na akong muling makita. Jinshen, huwag mo akong paalisin. Matutulungan kita, Jinshen. Kung ipapalayas mo ako, ipapadala ko ang video natin kay Linje. Tinatakot mo ako. Sa buong buhay ko, hindi pa ako natakot ng kahit na sino. Huwag naman ganyan, Jinshen. Mahal na mahal kita talaga. Natatakot lang akong mawala ka kaya ginawa ko ito. Natatakot kang mawala ako. Noong iniwan mo ako noon, bakit hindi mo sinabing natatakot kang mawala ako? Nagkamali ako. Nakikiusap ako sa iyo. Mahal na mahal kita talaga. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Fu Jinshen, ipapanghihinayang mo ito. Akin ka lang. Kung hindi ko makukuha, sirain ko na lang. Pareho kami ng iniisip. Gusto niya ng pulang rosas. Maapoy, mapagmataas, at maganda. Ano sa tingin mo? Kapag binigyan ko siya ng pulang rosas sa pangalawang pagkakataon, may intindihan kaya niya ang nararamdaman ko? May saysay ba yon? Gusto ko lang makasama ka. Bukas ang bibig. Akala ko talaga mahilig ang kalapati sa violet. Wala talaga akong alam tungkol sa kanya. Kahit ang paborito niyang bulaklak, kay guting ko pa nalaman. Bigo talaga ako. Ang gwapo naman nung lalaki. Oo nga, no, lapit tayo para humingi ng contact details. Hoy, Pogi, pwede ba kitang i-add? Pasensya na, may asawa na ako. Guting. Maaga ka nang umalis. Kalapati. Magandang umaga. Anong ginagawa mo rito? Huwag mo na akong gambalain, okay? Ito para sa'yo. Mabuting aso, hindi humaharang sa daan. Linje, huwag kang magmalabis. Di huwag mo akong hanapin. Kaysa mag-aksaya ka ng oras sa paghahanap sa akin, mas mabuti pang pag-ibayuhin mo ang relasyon mo kay Shenday. Wala akong kinalaman kay Shenday noon. Wala rin na yon. Iyan ang problema mo, hindi mo kailangang sabihin sa akin. Kung hindi mo ako bibitawan, tatawag na ako ng gwardiya. Hindi mo naman siguro gusto na ang dakilang presidente ng Few Corporation ay itapon palabas ng gwardiya. Kalapati, huwag kang makipag-ugnayan kay Guting. Akala mo ba ako pa rin iyong buhay na buhay ang pag-ibig sa iyo at sunod-sunuran sa iyong linje? Kung hindi ako, sino pa ang mamahalin mo? Kahit sino pwede kong mahalin. Maliban sa iyo,
Linje. Huwag mong subukang suwayin ang limitasyon ko. Boss Fu. Mas bagay ka pa ring manatili sa pamilya Fu. Walang sinumang maglakas loob na sumuway sa iyo. Maaari kang magpatuloy sa iyong buhay na parang hari, tulad ng dati. Oy, maaga ka namang umalis. Saan ka naman pupunta para magbigay ng init? Guting. Pinapayuhan kitang lumayo kay Jessie. Pasensya na, magpapakasal na kami ni Linje. Ikaw. Suntok. Dito ka sumuntok. Sasabihin ko sa'yo, kung susuntukin mo ako ngayon, ipapahid ko kay Jessie ang gamot sa sugat ko. Guting. Asawa ko siya sa ilalim ng batas. Ano, gusto mong maging kabit? Ang mga bagay na ginawa mo, nakalimutan mo na ba? Bakit ka iniwan ni Jessie? Hindi mo pa ba naisip ng mabuti? Pero, alam mo, kailangan ko pa ring magpasalamat sa'yo dahil binigyan mo ako ng paraan para ligawan si Linje. Iyon ay problema naming dalawa. Hindi kailangan ng isang kabit na makialam. Narinig mo na ba ang isang kasabihan? Isang maling pananaw? Ang hindi minamahal ang tunay na kabit. Pasensya na talaga. Ang pananaw ko ngayon sa buhay, sakto, hindi masyadong tama. Ikaw. Paumanhin po, Lin Zhang. Papalisin ko na po siya. Ayos lang. Umalis ka muna. Sige. Nakilala mo na ba? Ano naman? Inosente si Guting. Ano bang pwedeng iparatang sa kanya? Tingnan mong mabuti ang tunay na mukha ni Guting. Hindi ba't sabi mo noong nakaraan, kung bibigyan kita ng isang pagkakataon, gagawin mo ang lahat ng hilingin ko? Ano? Gusto kong tulungan mo si Guting. Sagutin mo ang kasong ito. Makakaapekto ito sa operasyon ng kumpanya ng pamilya ni Guting. Wala ka namang pakialam sa mga ganyan. Kaya ikaw na ang sumalo para sa kanya. Si Guting talaga ang may gawa nito. Bakit ako ang papalit? Mahal mo na ba siya ng ganito kalalim? Isasakripisyo mo ako para sa kanya. Hindi ba't ikaw ang nagsabi? Gagawin mo ang lahat para sa akin. Kung ayaw mong sumalo para kay Guting, pwede ka nang umalis ngayon. Huwag nang sayangin ang oras nating dalawa. Binibigyan kita ng 2 oras para magdaos ng press conference. Sa press conference, aminin mo ng personal na ikaw iyon. Hindi si Guting. Kung wala sa loob ng 2 oras, ay wala pa ring press conference. Huwag ka nang muling magpakita sa harap ko. CJ, tandaan mo ang pangako mo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hello. Kalapati, para ipagtanggol ka, isinakripisyo ko ang aking reputasyon. Dapat mong ipaghiganti ng husto ito. Anong paghihiganti? Noon, si Fu Jinshen ay pinalitan ka ni Shendai sa sexing iskandalo, di ba? Ngayon, sinadya kong magpakuha ng litrato kasama ang isang modelo. Tiyak na hahanapin ka ni Fu Jinshen. Papayagin mo siyang aminin ito para sa akin. Hindi kaya masyadong malupit ito. Hindi, binuhusan ka nga ng asido. Sa katayuan niya, mapipigilan din ang balitang ito. At maliit lang ang mawawala sa kanya. Kalapati. Inihulog ko na ang aking pusta. Huwag mo akong papahiyain. CJ, gagawin ko ang sinabi mo. Magdaos ka ng isang press conference 2 oras mula ngayon. Presidente, Ano ang magiging paksa? Ng press conference na ito. Magbunyag. Ewan ko kung ano ang lalabas ngayon. Anong chismis ang isasambulat ng Fu Group? Balita ko, tungkol ito sa presidente ng Fu Group. Kailangan talagang samantalahin ang pagkakataong ito. Kapag nailathala ang balitang ito, baka tayo ay ma-promote at tumaas ang sahod. Presidente Fu. pakiusap, tahimik po muna tayo. Ngayon, may sasabihin si Presidente Fu. Linje, mamatay ka sana. Ngayong hapon, 3:00, magkakaroon ng press conference si Fu Jinshen. May malaking sorpresa. Bakit magkakaroon ng press conference si Fu Jinshen?
Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa inyong lahat. Naabala ko ang mga pampublikong resources. Tungkol sa balita ngayon, ang nag-iisang anak ng Gu Group, ang mga larawan ng pagkikita sa gabi kasama ang isang modelo. Parang hindi na talaga ako mahal ni Je. Yun pa lang si Je, noong siya ang pumalit kay Shendai. Napakahirap noon. Magkakaroon ako ng press conference ngayon. Ikaw ang lalabas para ipagtanggol si Shendai sa isyong ito. Mahalaga ang puri ni Shendai. Hindi ba mahalaga ang puri ko? Tungkol sa isyong ito, sa totoo lang, ang tao sa larawan. Ako, hindi si Guting. Totoo po ba ang sinabi ninyo? Jifu, hindi po ba kayo ang nagsabing may asawa na kayo? Jifu, maituturing po ba itong pangangaliwa sa inyong asawa? Nandyan na siya. Jifu, ang inyong kumpanya ang unang nakagawa ng machine model na ito, at nakamit nito ang malaking tagumpay. Ano po ang masasabi ninyo tungkol dito? Ang tagumpay na ito ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng aming team. Patuloy po kaming magsusumikap, at magkakaroon pa ng mas maraming tagumpay, May nabalitaan din po kaming ikaw ay, malapit po ba kayo kay Ginang? Shen, malapit na po ba ang magandang balita? May asawa na po ako. Kaibigan lang po si Anye, Shen. May asawa na ako. Paumanhin, paalis po kami. Lasing po ako ng gabing iyon. Hindi po ako malinaw ang isip, ngunit sigurado ako. Naniyakap ko lang siya sandali, wala na pong ibang nangyari. Mahal ko ang aking asawa. Ngayon, taos puso kong humihingi ng paumanhin sa kanya. Fu Jinshen. Nawalan ka na ba ng hiya? Hindi naman ikaw ang may kasalanan. Bakit mo pa inaamin? Jifu, totoo po ba ang sinasabi niya? May iba pa po bang dahilan? Ginang, Shen, umalis na muna tayo rito. Maaari ba? Bitawan mo ako. Walang lihim. Ikaw ba, dahil kay Linje, kaya mo sinagot ang bagay na ito para kay Guting? Ginang, ang mga bagay ko ay walang kinalaman sa'yo. Nababaliw ka na. Nababaliw ka nga talaga. Binibini, ano po ang relasyon ninyo kay Fuzong? Ikaw ba yung babae sa litrato? Ginang, ikaw ba yun? Hindi ako. Isa lang akong pasahero. Hindi ko rin alam, Shendai, bakit siya narito? Huwag kang magkakamali. Ako ang nagpatawag sa kanya. Ang palabas na ito, paano mawawala ng manonood at kalahok? Kami ay nagtago ng aming pag-aasawa. Fuzong, sa totoo lang, lahat kami ay naniniwala na talagang minamahal ka ng may bahay. Nagbago siya para sa iyo sa buong taong ito. At bilang isang babae, tinanggap niya ang pagtatago ng pag-aasawa. Ang kanyang puso, malakas ang loob niya para gawin yon. May bahay, talagang minamahal ka niya. Ngayon ko lang nalaman na napakababa ko pala noon. Fu Jinshen, hindi kita kinamumuhian. Naaawa lang ako sa dating sarili ko. Huwag kang maingay. Ako to. Anong kalokohan to, Fu Jinshen? Mabuti ba ang naging performance ko ngayong gabi? Nasiyahan ka ba? Pwede bang bigyan mo ako ng isang pagkakataon? Umalis ka na. Hinahalikan ka ba ni Guting dito? Huwag mo akong gawing napupuot sa'yo. Sumama ka sa akin pabalik. Ganito na lang, palayain mo ako. Hindi ba mas mabuti yon? Wala ka namang pagmamahal sa akin. Impossible. Magpakailanman, ikaw lang ang magiging asawa ko. Mauna ka na. Gusto kong mapag-isa muna. Gezi, may itinatago kang lalaki sa bahay. Grabe naman yan. Si Fu Jinshen, pumunta siya dito kanina ng gabi. Siya na naman. Ano ba ang gusto niya?
Sabi niya mahal niya ako. Gusto niyang bumalik ako sa kanya. Kung ganoon ang sinabi niya, padadalhan ko siya ng mga nakakatuwang bagay. Para makita niya ang pinsalang ginawa niya sa'yo. Tuloy ka. Jezzy. Ito yung mga tsaa at merienda na dinala ko para sa'yo. Tikman mo. Anong nangyari? Si Fu Jinshen ba ang may gawa nito? Pupuntahan ko siya para pagbayarin. Wag na. Para na lang tayong kinain ng aso. Boss Fu, ang delivery mo. Ano ito? Hindi ko alam. Galing sa reception. CJ, umalis ka muna. Ika-negatibo 15 beses mo na itong nabigo. Di ba? Dapat ngayon tumigil ka na. Isa ka lang kapalit ko. Ganun lang. Mukhang yung apoy na ito, hindi pa sapat ang lakas. Hindi ka napatay. Dapat kang pagbayarin. Itusok niyo siya sa tubig. Labinlimang beses niya akong ginulo. At hindi ako nagpaapekto. Paulit-ulit siyang nanligaw, gusto lang niyang manatili sa tabi ko. Paulit-ulit ko siyang tinanggihan. Ngayon ko lang naunawaan. Hindi siya isang pagpipilian. Siya ang tanging pagpipilian ko. Maghanda ka agad ng sasakyan para sa akin. Sige po, boss. Magmaneho ka, sundan mo sila. Hindi ganoon ang nangyayari. Si Shende, hindi gagawa ng gayong kahalayang bagay sa araw. Magandang Shen, isipin mo na lang ang hirap naming naglakbay. Mula sa Jiang City hanggang Hong Kong para hanapin ka, dapat dagdagan mo ang bayad sa amin ngayon. Video. Yung tao noong nakaraan, Nagretiro na. Naiinggit kami sa kanya. Depende sa trabaho ninyo, kung maganda ang resulta, kung mapapasaya ninyo ako. Magandang Shen. ang tagal nating hindi nagkita. Mukhang nalulungkot ka na. Ako pa rin ang hinahanap mo. Tumawag ng pulis. Kasalanan ng taong iyan na parang kahoy. Hubad na ako sa harap niya. Nakatayo lang ako. Wala siyang ginawa. Laging nasa isip niya. Ang asawa niyang tumakas. Hindi man lang niya ako pinansin. Ang ganda-ganda ko pa naman. Kaya nga, naghanap ako ng libangan. Jinshen, makinig ka sa akin. Sila, pinilit nila ako. Hindi ko ginusto ito. Jinshen, maniwala ka sa akin. Alam kong hindi ako magagalitan ni Jinshen. Bitawan mo ako. Palagi kitang pinagkakatiwalaan. Dahil sa'yo, hindi ko man lang ginulo si Linje. Sa harap ng lahat, ikaw agad ang pinili ko. Niloko mo pala ako. Hindi totoo yan. Talagang hindi. Nadala lang ako noon. Shende. Pinapaalis mo si Linje. Iniinsulto mo siya. Sinunog mo siya. Tapos sa harap ko, nagpanggap kang biktima. Shende. Ano bang puso mo? Pumayag naman siyang makipagsugal sa akin. Natalo siya. Natalo. Hindi ba dapat tanggapin niya ang pagkatalo? Palagi akong tapat sa'yo. Hindi ko nga makausap ng maayos si Linje dahil natatakot ako. Pero matagal ka na palang nakikipagtalik sa iba. Shende, ang galing-galing mo talaga.
Tumawag na ako ng pulis. Hintayin mong mahuli ka. Hindi ko palalampasin si Linje. Lalo na ikaw. Tumawag na ng pulis si Fu Jinshen. Kapag nahuli ako, siguradong mabubulok ako sa kulungan. Hindi pwede. Kailangan kong tumakas. Sige, sige, sige. Bilisan mo. Pinalaya si Shenday. Tiyak na magiging bantayan kay Linje. Para sa kaligtasan ni Linje. Kailangang maging lubos akong alerto. Kailangang protektahan ko si Jessie. Hindi ko hahayaang si Shenday ay makalapit kay Linje. Ikaw ang maiwan dito. Ipaliwanag mo ito sa pulisya. Kapag tapos na, i-upload mo ang video ni Shenday online. Para maklear ang pangalan ni Linje. Boss Fu, hindi kaya. Magiging desperado si Shenday nito at maghaiganti sa misis. Bago mahuli at makulong si Shenday, ako ang magbabantay kay Jessie. Linje, nawasak na ang buhay ko. Gusto kong maging buhay mo. Ang handog sa paghihirap ko. Jessie, malamang alam mo na ang nangyari kay Shenday. Bago siya mahuli, kailangang mag-ingat ka. Huwag kang mag-iisa. Sasamahan na kita papasok at pauwi mo lang ngayon. Huwag mo nang problemahin yan. Naghal na ang ate ko ng 4 na bodyguard para protektahan ako. At hindi siya makakalapit sa akin. CJ, basta mag-ingat ka talaga. Tawagan mo ako kung may problema. CJ, bakit ikaw lang ang may lahat? Sisiguraduhin kong sisirain kita ng sarili ko. Ek, ano nang ginagawa mo rito? Kung hindi pa ako dumating, naapi ka na. Ayoko namang mangyari yun. Naapi ang mahal kong kapatid. Hindi mo nga alam kung gaano kita kamis. Kumusta naman yung napag-aregluhan mong date? Siya. Sandali lang ha. Ano nang ginagawa mo rito? Jessie, humihingi ako ng paumanhin. Sa lahat ng nagawa ko noon, sumama ka sa akin pabalik. Pagbubutihan ko ang lahat. Fu Jinshen, ulitin ko sa'yo. Hindi na kita mahal. Magbabayad ka. Fu Jinshen, sinabi ko na sa'yo dati, kung sasaktan mo ang kapatid ko, at paiiyakin mo siya, aalisin ko siya sa mundo mo. Alam kong mali ako. Ano ang kailangan kong gawin para mapatawad niyo ako? Patawarin ka. Maliban kung ibibigay mo ang buhay mo para bayaran iyon. Gezi. Pasok ka muna. Jai, Ayos lang. Sa hinaharap, magiging mabuti ako kay Jessie. Sa hinaharap. Wala kayong kinabukasan. Noong mahal ka ni Gezi, hindi mo pinahalagahan. Ngayon ka pa nagsisi. Noon kasi, Gusto mo lang na may nagmamahal sa'yo. Na nagbibigay ng lahat para sa'yo. Pero hindi mo talaga siya mahal. Mahal mo lang ang kanyang pagbibigay. naglagay ako ng 6 na bodyguard para kay Jessie, para protektahan siya. Hindi pa nahuli si Shenday. Natatakot ako na baka may gawin si Shenday sa kanya. Hindi na kailangan. Ikaw na nga ang gumagawa ng problema. Huwag mo na kaming bigyan ng bagong problema. Iyon na ang pinakamalaking tulong mo sa amin. Ganito pala ang pakiramdam ng masaktan ng puso. Jessie, napagtanto kong mahal na pala kita at huli na ang lahat. Linje, maghanda ka sa aking paghihiganti. Na-transfer na ang pera. Ihanda mo na. Ek, HMM. magtatapon lang ako ng basura sa labas. Hoy, sandali. Sasama ako sa'yo. Delikadong mag-isa kang lumabas. 1 minuto lang yan. Hintayin mo na lang ako dito.
Ikaw. Gezi. Gezi. Linge. Bakit hindi pa siya bumabalik? Sino kayo? Bitawan mo si Linje. Ikaw ba si Shenday? Halos nakalimutan ko na. Ihanda mo ang 80 milyon. Hahayaan kong mabuhay silang dalawa. Pumunta ka sa lumang pabrika sa North City ng alas 7. Kung magsusumbong ka sa pulis, Papatayin ko sila isa-isa sa harap mo. sino kayo? Bitawan ninyo ako. Ang ganda ng mukha mo. Ano kaya kung gasgasin ko ito? Mamahalin ka pa kaya ng asawa mo? Dinukot ninyo kami. Alam ninyo bang illegal ang pagdukot? Illegal. Kung makakalabas ka pa lang. Si Shenday ba ang nag-utos sa inyo? Paano mo gustong mamatay? Gusto bang hiwain ang laman mo nang paisa-isa at ipakain sa aso? O kukuhain ang mga lamang loob mo nang paunti-unti? Gusto ba ninyo ng pera? Magkano man ang gusto ninyo, ibibigay ko. Basta bitawan ninyo lang ako. Tumigil ka. Tumigil ka. Narito ang 80 milyon. Sumulong ka. Lumuhad ka. Naibigay ko na ang pera. Ano pa ang gusto ninyo? Yamang dinala na ni boss ko ang pera. Bakit hindi na lang? Tayo maglaro ng isang laro. Ano sa palagay mo? Narinig kong ang dalawang ito ay parehong minamahal ni Boss Fu. Kung isa lang sa kanila ang dapat mabuhay, pumili ka ng isa. Sino ang pipiliin mo? Sagipin mo ako, Jinshen. Natatakot ako. Siya ba ang ililigtas mo? O siya? Si Linje ang pipiliin ko. Pakawalan mo na siya, pwede ba? Paano naman ako, Jinshen? Paano mo ako matitingnan na mamatay? Fu Jinshen, ang lupit mo talaga. Pinili mo si Linje ng walang pag-aatubili. Ano ba ang meron kay Linje? Shenday. Ikaw ang mastermind sa pagdukot na ito. E ano naman kung ako? Gusto ko lang makita kung gaano kakalupit. Nakita ko na, tara, maglaro tayo ng isang nakakatuwang laro. Shenday, kasalanan ko ang lahat. Huwag mong galawin si Jessie. Pinili mo siya, gusto mo siyang iligtas. Ganoon ba? Kung gayon, gumapang ka sa ilalim ng mga paa ko. Pag-isipan ko, Fu Jinshen. Huwag. Wala na tayong koneksyon. Huwag mo na akong pakialaman. Umalis ka na. Mukhang hindi mo naman talaga mahal si Linje. Babaran ko na siya. Gagapang ako. Gagapang ako. Fu Jinshen, huwag. Huwag kang kikilos. Fu Jinshen, kaya mo palang gawin ang lahat para sa kanya. Sinabi ko na nga, isinaalang-alang ko na yan. Hindi mo ba naintindihan, Boss Fu? Medyo hindi na ako kontento ngayon. Kung ganoon, Boss Fu, lumuhod ka at tumahol ng 2 beses para sa akin. Shenday, medyo sobra na yan. Gagawin ko. Gagawin ko. Pakawalan mo si Linje. Gagawin ko. Fu Jinshen, huwag. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh.
Kayong dalawa talagang sawi at magkasuyo. Halos maiiyak na ako sa inyo. Hindi ba't walang makakapagbanta sa'yo? Eh ngayon, ako ba si Shendai ang una? Pwede mo na bang pakawalan si Linje? Pero, ganito na lang kita kamahal, ganito ka naman kalupit sa akin. Ano sa palagay mo ang dapat kong gawin sa'yo? Ganito na lang, pakawalan si Linje. Narinig ko na. Narinig mo na ba ang Russian roulette? Narinig mo na ba ang Russian roulette? Tara, laruin natin ito. Shendai, ako ang pag-initan mo. Hayaan mo si Jessie. Pasensya na, Boss Few. Hindi kita mapapakinggan ngayon. Sino kaya ang unahin? Ikaw. O ikaw. Ako na. Ako na ang mauna. CJ. Dahil voluntaryo ka naman, simulan na natin ang laro. Huwag, please. Jinshen. Huwag. Ang swerte mo. Sunod naman si Kuya Jinshen. Huwag. Huwag. Dalawang bala na lang ang natitira. Sino kaya ang mapapasahan? Abangan natin. Jessie, pinagsisisihan ko talaga na hindi tayo nagkaroon ng maayos na buhay. Kung makakalabas pa tayo ng buhay, patawarin mo ako, okay? Pag nakalabas na tayo, saka natin pag-usapan. Okay. Huling bala na lang ito. Huwag. Dugo. Jinshen, nagdurugo ka. Jinshen, gising ka. Jinshen, tumawag ng ambulansya. Jinshen, gising ka. Fu Jinshen, nagawa mo pa. Iris ko ang buhay mo para sa kanya. Katawa-tawa lang ako. Ang mga kamag-anak ay naghihintay sa labas. Fu Jinshen. Eight. Ayos lang, makakabuti siya, ha, kalapati. Malubha ang kanyang mga sugat. Ang baril na iyon, para sa akin talaga ito. Kung sakaling may mangyari kay Fu Jinshen, ano ang gagawin ko? Nandito ang ate mo, huwag kang matakot. Isasama kita ng ate mo para magpagamot ng sugat, sige ba? Gusto kong hintayin munang lumabas si Jinshen bako pumunta. Makinig ka sa ate mo. Makinig ka sa ate mo, sige ba? Kalapati, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Isasama ko siya para magpagamot ng sugat, babalik agad kami. Kumusta na, Dok? Matagumpay ang operasyon, buti na lang at tumama ito, 2 sentimetro mula sa puso, marami siyang bali sa katawan, napakahalaga ngayong gabi, kailangang bantayan kung magkakalagnat ang pasyente, pero, kung kailan madyay gising ang pasyente, nakadepende pa rin sa kanyang kagustuhang mabuhay. Jinshen. Magising ka ng maaga, ha?
Kalapati. Shendai at ang kanyang grupo, nakontrol ko na sila. Ano ang gusto mong gawin sa kanila? Ikulong muna natin ito. Hintayin natin si Fujin Shen. Hintayin muna nating makalampas siya sa critical period mamayang gabi. Gawin niyo ang sinabi ng ate ko. Umuwi muna kayo. Mananatili ako rito ngayong gabi para samahan si Jinshen. Jinshen, gising ka na, please. Pinatawad na kita. Gumising ka ng maaga. Habulin mo ulit ako, pwede ba? Eight. Gusto mo bang matulog muna? Tatawagin kita pag gising niya. Hindi pwede. Kung magigising si Jinshen at hindi niya ako makikita, mag-aalala siya. Jesse, kumain ka muna ng almusal. Gigising din si Jinshen. Sabi ng doktor, kailangan siyang kausapin ng madalas para pukawin ang kanyang pagnanais na mabuhay. Pero magdamag ko na siyang kinakausap, wala pa ring nangyayari. Okay lang yan. Dahan-dahan lang. Jinshen, alam mo, kung hindi ka pagigising, akin na si Jessie. Huwag kang mag-alala, magkapatid tayo, mag-aalaga ako sa kanya ng maayos. Kapag magkakaroon na tayo ng anak sa hinaharap, magkakaroon na tayo ng anak, papakilala ko siya sa'yo bilang ninong niya. Magiging totoo na ako sa'yo, ang ginawa ko ay para lang tulungan kang, malaman mo ang tunay mong nararamdaman, kaya nagtulungan kami ni Jessie sa isang palabas. Pero, ngayon, hindi ka na nagigising, sa tingin ko wala nang saysay, na ipaliwanag pa ang lahat. Kaya mas mabuti pa, gawin na lang nating totoo ang peking eksena, wala ka namang malalaman. Jinshen, kung hindi ka pagigising, wala na akong magagawa kundi piliin si Guting. Magkumpare naman kayo. Siguradong hindi ka magagalit sa akin. Pagdating ng panahon, kapag nagkaanak kami, dadalhin namin dito sa ospital. Para kilalanin ka bilang ninong. Aminado ako, noong mga nakaraang pagpunta mo kay Gezi, ako ang laging humahadlang. Pero sa lahat ng nangyari, ganap na nagbago ang tingin ko sa'yo. Handa na nga akong tanggapin kang manugang ko. Ay, Sayang naman, kung ganun, siguting na lang ang magiging manugang ko. Halika, hawakan ninyong dalawa ang kamay ng isa't isa. Huwag kang mag-asa. Huwag niyong subukan. Si Linji ay akin. Jinshen, nagising ka na rin. Ayos lang ako. Huwag kang umiyak. Masasaktan ako para sa'yo. Hi. Nagising na ang Sifu. Nakakapagsalita na ng mga nakakakilig na salita. Tumahimik ka. Wala nang malubhang problema si Jifu. Kailangan lang niyang magpahinga sa kama para sa ilang panahon. Saan si Shendai? Nahuli ko siya at ikinulong sa isang pribadong silid ng ospital. Dalhin mo ako roon. Huwag. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Jizay. Inapi ka niya. Papagbabayarin ko siya.
Bitawan ninyo ako. Kung hindi ano. Wala ka ng anuman ngayon. Anong gusto mong gawin? Tumahimik ka. Linje. Dapat pinatay na kita kagabi. Naniniwala ka bang papatayin kita? Sasabihin ko sa'yo, narating mo na ang puntong ito, ano pa ang ipinagmamalaki mo? Jin Shen, pakiusap. Sagipin mo ako. Ayaw ko pang mamatay. Painumin ng alak. Bitawan mo ako. Itulak ang ulo niya sa tubig. Jin Shen. Pakiusap. Bitawan mo ako. Tama na. Kalapati, umalis na tayo. Jin Shen. Chef Fu, sa'yo na ang mga ito ha. Mahal. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi kailangan. Ngayon, si Chef Fu ang magluluto. Magandang Jessie, hintayin mo na lang ang pagkain. Handa na ang pagkain. Tiete. Array. Nang inag ang balahibo ko. Ngayon, si Guting ang maghuhugas ng pinggan. Ha? Ako pang bisita ang magtatrabaho. Eh ano pa? Sige na nga. Jessie. Ang singsing na ito, mula nang umalis ka, palagi ko itong suot sa lig ko. Parang nararamdaman kong, nasa pinakamalapit ka sa puso ko. Ngayon, maaari ko bang isuot ito sa'yo? Salamat sa'yo, Jessie. Salamat dahil pinili mong manatili sa tabi ko. Mahal kita. Jin Shen, mahal din kita.